might live and from my sins set free. The life that He bestows is life forevermore, a life that's truly given, full and free. Though storms may block my path, His peace shall rule my heart and guide me on to safely reach my home. Oh, what a love my Savior had bestowed, that to a cross His life He freely gave. Oh, what a price to pay, that truly I can say, I love you, Lord, more each day. I still remember well, binigay sa akin ng Panginoon yung awit na yan. We were still living doon sa Banawe. We were there sa ground floor ng apartment. At ginawa na naming bahay yon. Dahil in 1980, we transferred here. So, naging bakante yung place ng church doon sa Banawe. So, we transferred there. And, pinanganak na si Rhea noon. Pinanganak na si Rhea. Eh, syempre, maliit na bata. Natutulong naman kami ni Melda para, you know. Eh, nung araw nga, bago ako pumasok sa opisina, ako pa naglalaban ng lampin eh. Anyway, hindi ako makatulog ng gabing yun. And I was meditating about the love that I have for God. And this song just came flowing. Just came flowing. And nung araw kasi, we still had our Bible Baptist Church quartet. No? BBC Tatalon Quartet. Andun si Ira, of course si Lito, and si Nilo at ako. Yun ang kasagsagan ng quartet nung araw. And nung umaga, nabuo ko na yung awit, I called Ira. Sabi ko, Ira, lika, bumaba ka rito. So bumaba si Ira. Sabi ko sa kanya, meron akong bagong kanta. Gusto mo marinig? Sige. So kinuha ko yung gitara ko, inabit ko sa kanya. Gusto niya, nagustuhan niya. Ang ganda, kuya. Alam niyo kasi si Ira naman na nagkukuya sa amin. Kaming tatlo, hindi naman nagkukuya sa bawat isa. Ang ganda, kuya. Ulitin mo nga. Turo mo sa pinag-aralan niya, paulit-ulit. Lalo yung huli. Yung huli. Yung 3 beses na I love you, Lord. Because it gets to you actually. You know. And then, nung naaawit niya na mag-isa, sabi niya sa akin, pwede bang ako na lang kumanta nito sa church? Sige, okay. So, pinag-aralan niya, kinuha niya yung lyrics, and pinapractice niya. But he never got to sing the song because the next Sunday, the Lord took him home. Eh, lalo yung second verse na yan. The days are nearing fast when He shall come at last. Kaya whenever I sing that song, hindi maalis sa akin si Ira. And mahirap na awit yung mayroong second coming. And a commitment that you will stay put and be faithful. But I believe, hindi dapat matakot ang mananampalataya sa ganitong mga awit because it spells our commitment sa Panginoon. Lalo sa pag-ibig. Maraming mga awit na mahirap kantahin sapagkat doon nagbibigay ng commitment. This song is one of them. And as we sing the second verse, tanungin natin ang ating sarili, how long will our love for God last? How long?
Si tatay sabi nung araw, sabi niya, anak, alam mo, ang Kristiyano, ang buhay lang talaga niyan, 10 taon eh. Maliligtas, papabutismo, pero 10 years lang yan typically sa church. And pagkatapos niya, is dwindling down. Is dwindling down. Kaya ang panalangin ko palagi sa Panginoon, sana hindi mangyari yan sa mga taga-Lighthouse. No? Hindi pa ganun. Kundi pa ganun. However na, minsan may gumaganon. Pero okay lang yan, di ba? No? As He nears His coming, the more our love for Him grows greater. Amen? Sing the second verse. Everyone. The days are nearing fast when He shall come at last to take me home to my bride home above. And there upon the strand I'll shout, redeemed at last, and I'll praise Him for the wondrous love He showed. Oh, what a love my Savior had bestowed, that to the cross His life He freely gave. Oh, what a price to pay, that truly I can say, one, I love you, Lord. Second, I love you, Lord. I love you, Lord, more each day. Amen. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes, and thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. Ang tinding command nito, no? Isipin niyo. Matthew chapter 22 and 36 to 38. And here, tinatanong ang Panginoon, ang sabi, Master, which is the great commandment in the law? Verse 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. Inamend ba? Hindi. In fact, hanggang ngayon, mga kapatid, this commandment still stands. Thou shalt love the Lord. Whew. The first and the great commandment. Na hindi kahit hanggang ngayon, mga kapatid, ay hindi ina-amend. Okay? Hindi ito nire-rescind, hindi ito, hindi ito binabago ng Panginoon. It still stands. At makikita natin sa salita ng Diyos hanggang sa Book of Revelation, sa kaduluduluhan, mga kapatid, ay pinag-uusapan ng binibigyan ng Panginoon sa kanyang salita, ang subject na ito, ang pag-ibig ng kanyang mga hinirang para sa kanya. Okay? Do you love the Lord tonight? Subalit, mga kapatid, kapag sinasagot natin ang tanong na yan, ang ating iniisip ay,
Oh, Panginoon, kasi minahal kita dahil una mo akong minahal. Fine. That's true. Minahal kita, Panginoon, sapagkat sa dami ng natanggap ko mula sa iyo. That's true. Ang ating kaligtasan, okay? Ang ating pagkakahango mula sa kapahamakan, ang kanyang working sa atin, mga kapatid, they're all true. Napakarami ng ating tinanggap sa Panginoon. Kaya nga kanya ng umaga ang ating mensahe, ang uri ng kanyang pag-ibig sa atin. Amen? Lahat ng mga katangian. Ang iniisip lang talaga natin ay mahal natin ang Panginoon dahil sa lahat ng kanyang ginawa para sa atin. Paano kaya kung ang mananatili lang sa atin ay yung command? Na hindi natin ma-appreciate ang lahat ng kanyang ipinagbiyaya sa atin. Paano kaya kung ang pinanghahawakan natin, mga kapatid, ay yung command lang? At wala tayong ma-appreciate bukod sa ating kaligtasan na masasabi natin, binigyan tayo ng material na blessing ng Panginoon, binigyan tayo ng kalakasan, binigyan tayo ng napakagandang estado sa buhay. Paano kung wala? At ang mananatili lang sa atin ay yung command, love me. Are you listening? It's easy to love when you receive something. It's easy to love, mga kapatid, sapagkat may tinatanggap tayo. Correct. Kikinig ba kayo? Madaling umibig sa isang tao na palaging nagbibigay sa iyo. Paano kung walang binibigay sa iyo? Paano kung wala kang tinatanggap? Paano kung hindi ka nakikinabang materially and physically? Okay? Tapos sasabihin pa sa iyo, ang responsibility, mamahalin ako. Medyo magbabago ang senaryo, di ba? Okay? Ibig sabihin, mahirap gawin yun. Napaka-challenging gawin yun. At ang ating uri ng pag-ibig, mga kapatid, ay babaling sa kung sino ang nagbibigay sa atin ng pakinabang. Kaya maraming mga mananampalataya, hindi ito tinitingnan, hindi ito binabibigyan ng pansin. Bakit? Sapagkat maraming binibigay sa atin ng mundo. Marami tayong pinakikinabangan mula sa mga ibang tao. Okay? And we think like, wala namang binigay sa atin ng Panginoon. Ito, terminal ako. Ito, mabuti sana kung maging Kristiyano ako gumanda bahay ko, hindi naman. Mabuti sana kung naging Kristiyano ako, umangat ako sa kabuhayan ko, nagkaroon ako ng magandang business. Ngayon, I enjoy life, I have everything. Mabuti sana akong ganun, kaso hindi Naging Kristiyano na ako at lahat, sa katagal-tagal ng pagiging Kristiyano, nasa tatalon pa rin ako nakatira. Kikinig ba kayo? Okay? Hanggang ngayon, ganito pa rin ako. Hanggang ngayon, single pa rin ako. Kaya hanggang ngayon, ito pa rin ang estado ko. Okay? Ako'y empleyado pa rin. Doon naman, nangangarap naman ako, Panginoon, pagpalain mo ako. Ginagawa ko ang lahat para gawin ang kalooban ng Panginoon. Pero bakit? Ganyan pa rin ako. Ang hirap mahalin ng Panginoon. Mabuti sana kung ganun lang at passive ang iniisip natin. Hindi Yung bang, ganun na nga ang buhay mo, dinidiinan ka pa ng tao. Binabash ka pa. Minamarginalize ka pa. Dinidiscriminate ka pa. Nakikinig kayo? Okay? Okay na sana, yung bang, ganun ang katatayuan ng buhay mo. Simple lang na wala kang kaaway kaso inaaway ka pa. Right? Oo. Okay na sana, at least we can have some friends. Kaso, akala mo, kaibigan mo, yung pala, diniinan ka pa. Nung nagka-problema ka, imbis na tulungan kang ma-lift up, inapakan ka pa. Tama ba? Pinautang mo na. Hindi ka na binayaran. Chinismis ka pa. Naman, ano bang klaseng buhay ito? Correct. Diba? Inasahan mo ang kaibigan mo na pag halimbawa ay nangangailangan ka ng kaibigan, nariyan siya. Nagkaroon ka ng katatayuan sa buhay, wala kang masulingan. Anong klaseng kaibigan to? Pagkatapos sasabihin sa iyo ng Panginoon, ano mang mangyari sa iyo, mahalin mo ako.
ibigin mo ako because it is a command. Come on, think of it. Di ba mahirap? Tama? Mahirap. Oh, I thank God for the many blessings He bestows to us. Tinitingnan ko nga sila Robert, isipin mo. Kung titingnan ko kung anong pinagtiisan ni nanay nung araw, mga estudyante pa lang sila. Nagbabiyahe sa bus bilang konduktora. Tiniis niya yon. And look what they are now. Amen? Si Eric tsaka si Mel, pa-Jollibee lang yun. Naglilinis sa Jollibee. And look at what they are now. Oo. Paano kung hindi ganun ang buhay mo? Amen? Minsan nga ako, iniisip ko, Panginoon, paano ko kaya maipapakita ang pag-ibig ko sa iyo? Nakasalalay ba sa mga blessings sa buhay natin? Kaya maraming Kristiyano, mga kapatid, walang inatupag. Yung bang, they wanted to rise and get everything sa buhay na ito in order to prove that God loves them. Pero yun ba ang proof ng God's love? Di ba? Hindi. God has proven His love at Calvary. Hindi niya na kailangan i-prove yun. Paano tayo? Kaya ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, how much do you love the Lord? The first and the great commandment. Ibig sabihin, mga kapatid, kung tinutukoy ng Panginoon that this is the first and the great commandment, and nothing can be greater than. Tama? Very explicit eh. First and great commandment. Hindi binago, walang inamend, still exists. So therefore, what is the greatest obedience? Kung ito ang pinakadakilang kautusan, ano ang pinakadakilang pagsunod? Dito rin. Correct. Kaya dapat sana, ang lahat ng mga mananampalataya, tinatanong ang ating sarili, Lord, how much do I love you? Kanya nga lang ang sukat natin, palagi may diferensya. Ba't tayo nandito? Pwede ko sabihin, alam mo, mga kapatid, mahal ko kayo, kaya ako yung nagpapatuloy dito. Pero sa totoo lang, mga kapatid, command din sa akin to that even before I love you, I should love my Lord. Tama? Lahat na tao sa mundo, tinan niyo sa Facebook, tinan niyo sa social media, no? Sabi ng I love you and everything, but do they actually love the Lord? Do we actually love the Lord? Do we actually have a performance according to this commandment? What makes a commandment great? Bakit naging great commandment ito? Because number one, it is given by the great God. Tama ba? Yung nagbibigay ng command mismo is the one greatest in the whole universe and personally given. The greatest being. That's why it is the greatest commandment. Na ika nga, it supersedes all other commandments that we know. Amen? Because it's given by the greatest being. Okay? Because it's the Lord who says it. Pero hindi lang po ito You know why? Because if this is the greatest commandment, listen very carefully. Are you listening? Kung ito ang pinakadakilang kautusan, at ang bawat kautusan ay may kaakibat na pangako. Alam niyo ba yan? Every command, kapag iyong pinerform at sinunod, ay mayroong kaakibat na pangako. Correct. Therefore, ito'y great sapagkat ang pangako sa likod ng command na ito ay napakadakila din. Think about it. Na kapag in-involve mo ang sarili mo sa command na ito, mga kapatid, naroon, marirealize natin lahat
ang pinakadakilang pwedeng ibigay ng Panginoon bilang pangako sa atin. Think about it. Because for every command, alongside it comes a promise. Anong title ng message ko sa gabing ito? Ang kanina kayo maigi sa title, sapagkat napaka-unique ng title. Only for those who love God. Only for those who love God. If this is the greatest commandment, because God gave it, He also gave great promises alongside it. At napakadakilang mga pangako. At sino lamang ang mayroong karapatan sa mga pangakong yan? Eh di yung mga nag-obey, correct. It becomes more than academic. Sino lamang ang maaaring makinabang at mag-benefit sa mga pangako? Eh di yung nag-perform sang-ayon sa command. Amen. Di ba? Basic naman sa atin yan eh. Halimbawa, gawin nyo ito, inutusan mo yung empleyado. Aasahan mo siya ang gagawa. Correct? Sino bibigyan mo ng sweldo? Eh di yung gumawa. Siya inutusan mo eh. Correct? Ha? Alangan naman ng sweldo mo, yung tumingin. Hindi, yung gumawa. Kahit sa mga anak natin, ganun din yan. Okay. Now, ano ang pinaka-premise natin po rito, mga kapatid? Ang unang premise natin ay ito. That he who loves God is known by Him and is recognized by Him. Ang sino mang umiibig sa Diyos ay kilala niya, alam niya. 1 Corinthians 8:3. But if any man love God, the same is known of Him. Maliwanag ba? Kung sino man daw ang may pag-ibig sa Diyos, hindi maaari, na mayroong taong umiibig sa Diyos na hindi alam ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa Kanya. Okay? So, walang lumalagpas doon. Walang namimintis doon sa harap ng Panginoon. John 10:14. Anong sabi ng Panginoon? I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine. Oh. Amen. So ang ating Panginoon, mga kapatid, kilala niya. Batid niya. Okay? Hindi na natin kailangan isigaw, Lord, I love you, to the highest heaven, sapagkat di naman aabot yung boses natin doon eh. Pero ang isang bagay sa Panginoon, ang sino mang may pag-ibig sa Kanya, alam ng Panginoon directly. Amen? In fact, sa totoo lang, mas kilala pa tayo ng Panginoon kaysa mas kilala natin sarili natin eh. Correct. Mas alam ng Panginoon ang sinasabi nating pag-ibig natin sa Kanya kaysa ano ba, tama? Mas alam ng Panginoon ang sinasabi natin, ang claim natin na pag-ibig natin sa Kanya kaysa sa mas alam natin ang sinasabi natin. Minsan nga dito, nagpipreach ako eh. Ang ibig kong sabihin sa isa, alam ko, pero yung iba, nababanggit ko eh. Madalas na nangyari sa akin ngayon yan. Ini-introduce ko si Reza. No, si Rina pala. Kata nyo na. Sabi ko, ito yung aking bunsong anak, si Reza. Sabi ni Rina, Papa, Rina ako. Ay, nga pala. It comes too fast eh. Pero alam mo naman na hindi dapat yun, di ba? Minsan, mga kapatid, ang sinasabi natin, iba sa kalooban natin. Pero ang Panginoon hindi dumidinig sa sinasabi natin, kundi yung tumitingin siya sa kalooban natin. Correct. Hindi lahat na nag-I love you, totoo. Ano, palagay nyo? Ilan ang mag-I love you sa inyo ngayong ito? Mamaya, pag bukas ng umaga, unahan yan sa Facebook. Totoo ba yun?
Matthew 7:21 to 23. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Look at this, and apply it to this claim about the love. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have I not we prophesied in thy name, and in thy name we cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Para bang, Panginoon, minahal ka namin, Panginoon. Everybody in the whole world know about our love. Hoy, alam ko puso mo. Dinedenggoy mo lang ako eh. Ginagamit mo lang ako para kumita ka. Hello? Wag mo niloloko ang Panginoon. Alam niya eh. Yan ang basis ng mensaheng ito, mga kapatid. Amen? That while ang pinakadakilang command is for us to love God, alam ng Panginoon kung sinong totoong umiibig sa Kanya. Kaya palagi nating nire-review, Panginoon, tama ba yung claim ko? Yung bang claim ko ng pag-ibig sa iyo, totoo at consistent sa aking kalooban? Yan ang sinasabi ko. Kalooban. Okay. So ano ngayon ang mayroong exclusively? No? Only for those who love the Lord. Handa na kayo? Amen? Exodus 26. And showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. One more verse. Deuteronomy 7:9. Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him, and keep His commandments to 1,000 generations. Nehemiah 1:5. And said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God that keepeth covenant and mercy for them that love Him. So anong merong exclusive ang mga umiibig sa Diyos? My first point is this: God is merciful to them who love Him. Amen? Only for those who love God. Oh yes, sinasabi natin, no, God is merciful to me na kahit man, no, na hindi tayo karapat-dapat, ay ibinahagi sa atin ng Diyos ang Kaniyang kahabagan. Ano bang nauna, kahabagan o pag-ibig? Hindi naman natin minahal ang Panginoon. Parang magulong tingnan, di ba? Amen? Well, minahal tayo ng ating Panginoon, kaya sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. But in the economy of God, mga kapatid, He actually knew whom He saved. And He actually knew, even before, that whom He saved will love Him. And him who is the object of His love, and who loves Him because of His love, He extends mercy. Now, you cannot understand that. We cannot. Pasalamatan na lang natin ang Panginoon sa Kanyang kahabagan sa atin. Subalit, I can say, because of what these verses say, that God continues to be merciful to us because we love Him. Do you want God to be merciful to you? Oh, yes. Pero mga kapatid, hindi naman nagsisimula at tatapos ang mercy sa Kalbaryo eh. No? Sapagkat ang sabi ng Lamentations ay this: morning by morning, new mercies I see. Amen? Morning by morning, new mercies I see. Di awitin mo na lang. No? Sabi niya, ano yan? Thy hand hath provided, and great is thy faithfulness. And the mercies of God is bestowed to us as the more we learn
to love Him day by day. Kaya maganda yung awit. Number 2. John 14:23. So ang unang mayroon ang umiibig sa Diyos, ano nga? Ang kanyang kahabagan. At kung matibay ang iyong pag-ibig sa Kanya, ay lalo niyang ibubuhos ang kanyang kahabagan sa iyo. Tama? Amen? Okay. Number 2. John 14:23. Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words. And my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Anong eksklusibong mayroon ang umiibig sa Panginoon? Well, mula sa talatang ito. If a man love me, he will keep my words. Tama ba? Amen? So we will attach ourselves. Hindi maaari na mayroon tayong claim sa pag-ibig ng Panginoon na wala tayong attachment sa Kanyang salita. Pero hindi yun ang pinaka-topic natin dito. This is it. And my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Okay? John 16:27. For the Father himself loveth you, because ye have loved me and have believed that I came out from God. And we have known what John 15 says. Abide in me, and my words abide in you. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, ang isang bagay na eksklusibo sa umiibig sa Diyos ay ito. Kaakibat ng ating attachment sa Kanyang salita, dahil sa pag-ibig natin sa Kanya, ay ang Kanyang pananahan din naman sa atin. Para bang sinasabi sa atin ng Panginoon, kung ayaw mo, di wag mo. Tama? Ayaw mo eh. Ayaw mo akong mahalin, ayaw mo akong kaibigan, o di okay lang. Ikaw din ang lugi. Correct? But if you do show your love for me and obey the greatest command, naroon ang pangako, I will be with you. Ang tahimik natin, ano? But these are realizations that we need to appreciate. And they are exclusively for those who love the Lord. You know what it means to have God in us and His love in us? What does it mean? Look at John chapter 15 and verse 4. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Ibig sabihin, kung mayroon tayong pag-ibig sa Diyos, itong pag-ibig na ito ay nakikita sa attachment natin sa Kanyang salita. Amen? And that exactly is how God dwells and abides in us. Abide in me, and I in you. We abide in His love, and for that matter, He abides in us. As we abide in His love, we go deeper to His Word, and thus He then abides in us. And when He abides in us, what happened to our lives? Ano nangyari sa buhay natin? We become fruitful. Correct. Why? Because without me, you can do nothing. So, if we have Him, we can do something. Amen? Not just something, but we may be fruitful. We can be fruitful. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same, verse 5, bringeth forth much fruit, for without me abiding in you, ye can do nothing. And how does He abide? When we love Him and we put His Word attached to our lives. Alam nyo,
Minsan, iniisip natin simpleng bagay po ito. Pero kinakailangang i-preach. Kinakailangang idiin sa atin. Tama? Para lubos nating ma-appreciate at ma-review natin ang ating kalalagyan sa Kanya. So, ang ibig sabihin nito, only for those who love the Lord is the Father's love and His dwelling sa atin. Number 3. Romans 8:28. Do you know this verse? Aber nga, sige nga, i-recite nga natin. Ready now? Go. And we know that all things work together for good to them that love God. To them who are called according to His purpose. Tagalogin natin. Batid natin o alam natin, mga kapatid, na ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip. Tama ba Tagalog yun? Ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti at pakinabang ng lahat ng umiibig sa Diyos. Oh, ang ganda kaya nun. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pag-ibig natin sa Diyos ang nagbabago ng lahat. Think of it. It is actually the love of God, the love that we have for God, that changes everything. Alam niyo ba, meron tayong inaawit, prayer changes things. Di ba? Parang binabago ng panalangin ang lahat sa atin. Pinapalitan niya. At ito ang sabi, for our good. Pero ang sinasabi dito, mga kapatid, ang totoong nagpapabago ng lahat at nagkakalakip-lakip para ang lahat ay tumungo sa ating kabutihan at kapakinabangan ay ang pag-ibig natin sa Diyos. Hello? Palagay ko alam natin yung verse. That perfect love casts out fear. Tama? Inaalis ng pag-ibig ang anumang kahit na anong takot. Isa pang verse. Reviewin nyo na lang mamaya. Ang sinasabi ng verse, hindi lang perfect love casts out fear, subalit ang sinasabi ng verse, love covereth a multitude of sins. Love covereth a multitude of sins. Oo nga, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ang talagang pinaka-ultimate. Na binago ang lahat sa atin. Okay? Pero, mga kapatid, mayroong working kasi ang kaniyang kautusan. Hindi naman tayo iibig sa Kanya na hindi natin unang ginagawa ang kautusan niya. Tama? So, kapag tayo naghayag at kapag lumago tayo sa ating pag-ibig sa ating Diyos, pangakong maliwanag ito. At ito'y pangako sa lahat ng may pag-ibig sa Diyos. That all things work together for good. Kung wala kang pag-ibig sa Diyos, huwag mong i-claim to kasi wala kang karapatan. Minsan merong mag-i-encourage, ay, wag mo isipin yan. All things will work for good. Hindi naman umiibig sa Diyos yung sinasabihan mo Nakikinig ba kayo? Pangako yan ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Kaya kung wala kang pag-ibig sa Panginoon, huwag mo i-claim yun. Malaking kalokohan yun. Pero kung ikay umiibig sa Diyos, asahan mo na magiging totoo yung pangakong yan. At hindi mababalik. Now or in the life after. Paano nagiging practical sa atin yan, mga kapatid? For example, no? Alam niyo ba, mga kapatid, na
ang sino mang iniibig ng Panginoon ay umiibig pabalik sa Kanya. Okay? Hindi maaari na nadama natin ang pag-ibig ng Diyos na hindi tayo nagbabalik ng pag-ibig sa Kanya because that is natural, that is innate. Nakikita natin yan sa mga bata na wala namang kamuwang-muwang yung mga bata, pinapanganak, hindi nila alam kung ano ang pag-ibig. Correct? Pero pinakikitaan ng pag-ibig. At ang isang mananampalatayang lumago at pinanganak na muli, and when he realizes the kind of love that God has, ay lalo niyang iniibig ang Panginoon. So innate din sa isang Kristiyano yon. Correct? Okay. Now, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga iniibig ay ito. In Revelation 3:19, as many as I love, I rebuke and chasten. And so therefore be zealous, ang sabi ng Panginoon sa Revelation chapter 3. Puntahan natin ang Hebrews chapter 12 para at least mayroon tayong mas maliwanag na aplikasyon nito. In Hebrews chapter 12 and verses 5 to 11, dinidiscuss dito ng writer ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Ang sabi dito, And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as children. My son, despise not the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, He chasteneth. Dinidisiplina niya, pinapalo niya. And scourgeth every man whom He receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Furthermore, we have had fathers in our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? For they verily for a few days chasten us after their own pleasure, but He for our what? Profit. Okay? That we might be partakers of His holiness. Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. So whatever comes to our lives, okay? Na ang pag-ibig ng Diyos ay nagbubunga sa atin ng pag-ibig sa Kanya, and He deals with us, and even in chastisement, mga kapatid, it works for our good. Amen? Tumadaan ba tayo sa maraming persecution and trials of faith? 1 Peter chapter 1, verses 7 to 8. That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ, whom having not sinned, ye loved, in whom though now ye see Him not yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. Anong conclusion ni James? In James 1 verses 3 to 4, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Bottom line, all things, may they be chastening, may they be trials of faith. Amen? Okay? However they may be, tinetest ang ating patience, they all work together for good. So, nakita natin kanina, the Father's love and His dwelling come to those who love the Lord. The Father's love and His dwelling come to those who love the Lord. All things work together good for for those who love the Lord. Okay? Number 4, James 1:12. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. Kasama rin actually ito sa working for good. Pero gusto kong ilagay din sa isang punto, that for those who love the Lord is the crown of life promised. Okay? Ang korona ng buhay ay para lamang sa kanila na may pag-ibig sa Diyos.
only for those who love the Lord. Number 5, James 2:5. Hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world rich in faith, and heirs of the kingdom which He promised to them that love Him? Anong mayroon? Only for those who love the Lord. The promise of the kingdom. Amen? And what does the kingdom mean? Rule. And we will rule with God. Tama? And we will rule with Christ. You see? Bottom line, mga kapatid, ang meron pala talagang mga magkakaroon ng pribilehiyo to rule with Christ are basically those who showed love for Christ. Amen? Oh, yes. Exclusively for those who love the Lord. Number 6. Now let's go to Psalm 91 and verses 14 to 16. Because He hath set His love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. All of this because He had set His love upon me. Sa lahat, ibig sabihin, mga kapatid, nang naglalagak ng kanilang pag-ibig sa Panginoon, ay mayroon siyang sukling pangako. Isa-isahin natin. Anong sabi niya? I will deliver him. Hindi lang Jollibee yan at pizza. Ihahango tayo. Ihahatid tayo. Amen? Oo. Okay. Ano pa? I will set him on high. Ilalagay ko siya sa tugatog. No? Ibig sabihin, hindi lang yan tugatog ng success, kundi tugatog ng safety. Kikinig ba kayo? Yung hindi ka na maaabot ng kahit anuman. Because you're too high. Amen? Ano pa? He shall call upon me and I will answer him. Ano pa? I will be with him in trouble. Hindi sinasabi ng Panginoon na hindi tayo magkakaroon ng trouble. Pero mga kapatid, sasamahan niya tayo. Amen? Sasamahan niya tayo sa kung ano man ang ating tinatahak. Ano pa? I will honor him. Wow. Anong blessings ng ginawang ano yan? Ano yung Tagalog ng honor? Ano ang blessings ng isang tao na ginawang honorable? Tama ba? You remember the honor of Jacob? Jabez? Jabez, hindi ba? Okay. Ano pa? Ang sabi niya, with long life will I satisfy him, and I will show him my salvation. His salvation will then become a reality in his life. A testimony in his life. Kaya maraming mga Kristiyano, hindi nagiging realidad ang kanilang kaligtasan sapagkat hindi naman talaga tayo nag-i-express ng pag-ibig sa Panginoon. Ang katuwiran natin, kasi pastor, alam mo hindi naman ako lumaki na nag-I love you kami sa bahay. Nung araw, ganun yan Si tatay nung araw, meron mga young people sa church. No? Siyempre, meron kaming 2 young people nung araw, medyo kinupkup namin sa bahay dahil pinalayas ng tatay. Sabi ni tatay sa kanya, eventually you should go home and express your love to your father. Sabi sa kanya, tatay kasi hindi naman po kami expressive sa bahay. Okay. Naintindihan ko. Kasi hindi pa kayo Kristiyano nun. At ngayong Kristiyano na kayo,
walang dahilan para hindi mo sabihin sa tatay mo yung mahal mo siya kahit na ano. Kikinig ba kayo? Yun. So, there's a lot of promises that the Lord gave and the Lord gives to those who set their love upon Him. Ang dami. Marami pa ito. Exclusively. Only for those who love the Lord. Balikan natin. Ano-anong mayroong eksklusibo ang mga umiibig sa ating Panginoon? Mercy. Kahabagan niya. Amen? Okay. Ang kanyang dwelling, abiding sa atin. Next, na ang lahat ng bagay ay tumutungo sa ating kapakinabangan at kabutihan. Next, a crown of life na mayroon tayo. Next, ang pangako ng rule ay nasa mga umiibig sa Kanya. Next, and a lot more promises for those who set their love in Him. Lastly, 1 Corinthians 2:9, and hear this out very plainly. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Wala pang nakasasaksi kahit na anong mata. Wala pang nakaririnig na kahit na anong tainga. Wala pang nakababatid ng kahit na anong puso ang inilaan ng Diyos sa kanila na umiibig sa Kanya. When I look at this and I run through everything, I cannot help but say, Lord, wala pala akong lugi kapag sinunod ko ang dakilang utos mo. Hindi ko nakikita yan. And so therefore, Lord, give me the grace to obey your greatest commandment. Akala natin siguro, mahihingi lang natin sa panalangin yan. Panginoon, pagpalain mo ako. Panginoon, kailangan ko ito. Panginoon, ito, ganyan, ganyan. Okay. Hiling tayo ng hiling sa Panginoon. Pero mga kapatid, sang-ayon sa mensaheng ito, bago tayo humiling, let's obey the command. And let's express our love for God. Nakita natin kaninang umaga, the manner of His love. Suklian natin ngayong gabing ito ng pagtugon sa Kanyang kautusan, paglapit sa Kanya, at pag-express natin ang pag-ibig sa Kanya. Walang lugi sa Kristiyanong umiibig sa Panginoon. Ano man ang kalalagyan ng ating buhay ngayon, all things work together for good. And there is it cannot be imagined what He has prepared for those who love Him. Do you love the Lord tonight? I love you, Lord, more each day. I love you, Lord. I love you. Let's stand and pray. Thank you for having joined us today in this episode of The Pulpit, where we feature the services at the Lighthouse Bible Baptist Church. If you have not received the Lord Jesus Christ into your heart, and you have not had the experience of God's saving grace, I invite you, let Jesus Christ come into your heart. The Bible says, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Pray this prayer. Lord Jesus, I am a sinner. I cannot save myself. Thank you for dying on the cross for me. I receive you now into my heart as my Savior and as my Lord. In Jesus' name, amen. And with that prayer is the faith in your heart that the Lord Jesus Christ is in you as your Lord and Savior. God bless you today. Join us again next week for another edition of The Pulpit.